Ang nais kong i-share sa inyo ngayon ay tungkol sa aklat ni Chinkitan. Chinkitan is a life and wealthy coach. Sabi niya sa libro niyang Carry Mo Yan, Carry Mong Maging Financially Free. Sabi niya, mahirap talaga pagbaon ka sa utang. Totoo po ba yun? Mahirap din yung akala mo o feeling mo marami kang pera. Kaya kapag meron kang inaasahan, nakakalimutan mo ng mag-invest sa iyong future or tinataasan mo yung standard ng living mo, lalo pag oras na sumahod ka na naman or tumaas ang sahod mo o kaya pag bonus. So these insights I'm going to share with you now came from the book Carry Mo Yan. Carry Mong Maging Financially Free by Chinkitan, or better yet, well known as Chink Positive, and a professionally wealth and life coach. Nabili ko nga pala yung aklat na to taong 2017 pa, kung saan magtataka ka, bakit sa kabila ng kalokohan ng aking ex-partner, nakuha ko pang makapaipon, makabili ng lupa, ng bahay, makatapos ng pag-aaral, makabili ng sasakyan, makatulong sa pamilya. So iba talaga ang power ng knowledge, and one of the best strategy na inia-apply ko sa sarili ko, yung sinabi ni Coach Chinky. There are top 3 things na masasabi niya na kaya mong malagpasan ang mga utang mo, na kaya mong makapag-save at makabili ng mga gusto mo sa buhay, at higit sa lahat, kaya mo ring mag-ipon kahit konti ang kita. So, ano nga ba yung dahilan kung bakit imposible na ang isang tao ay maging mayaman, makaipon at makaalis sa lubog na utang? Sabi ni Chinky sa kanyang mini book series titled Carry Mo Yan, Carry Mong Maging Financially Free. Number 1 is yung unhealthy Pinoy mindset. Again, unhealthy Pinoy mindset. Sabi niya, yung mindset plus action is equals to result. Wrong mindset plus wrong action is equal to wrong result. Right mindset plus right action equals right result. So, may darating pa naman akong sweldo sa bonus. May darating din akong bonus. Kapag meron kang ganitong mindset na akala mo lagi kang may parating na pera, ay siguradong kahit napakalaki ng sahod mo, you will still live in lack and debt. 2, kulang yung iyong kinikita. Kulang yung kinikita ko eh. Ang kulang sa'yo ay yung tamang management at wisdom sa paghawak ng iyong finances. Sabi nga ni Chinkitan, what you feed in your mind is what becomes a reality. Next is one day millionaire. Walang masama sa pagiging generous. Pero kung wala kang ititira sa sarili mo at sa pag-invest para sa kinabukasan mo, hindi siya magandang practice. Sunod, number 4 is mahirap lang ako. Ang drama mo, kuya, ang drama. At the end of the day, may choice ka. Come on. Life is all about choices. Panglima, wala akong magagawa. Mahirap buhayin ka mo yung zombie. Kasi yung zombie, they are what we call the living dead. Buhay sila, pero walang kabuhay-buhay. Patay ang kinabukasan. Patay ang pag-asa. Patay na ang kanilang kinabukasan. Next is, tuwing increase ng sahod, tataasan ko ang standard of living ko. So, if you don't have the contentment na gusto mo, lagi kang sumusunod sa uso, kahit hikaos ng bulsa mo, kapatid, doon nagsisimula ang problema. Sumunod, ayokong mag-take risk. Yung mga tao na nagre-refuse to take risk are people who will never experience how to live life to the fullest. So ang tanong, saan ka dito? Ano ka dito? Alin dito yung nakahahadlang upang umunlad ka sa buhay? Anong plano mo ngayon? Sumunod, meron tayong mga tips para tayo successfully makapag-save ng money. Sabi nga ni Shinkitan, saving is not an option, but a necessity. So, hindi pala siya option. Necessity, kailangan siya. Sabi niya,
Hindi daw siya po pwedeng gumastos ng walang savings. Because of that mindset, he was able to start with 10% and then it increased to 20%, up to 50%, at naaalala pa nga niya, umabot pa to hanggang 80%. That was the reason why Chinkitan was able to acquire and invest in some properties while he was still single. Sumunod ay kulang sa kaalaman. Kapag kulang ka sa kaalaman, mas mabuti nang maging mangmang ng ilang segundo, wag lamang daw maging mangmang habang buhay. There is nothing to lose but everything to gain. Just simply ask. Magtanong. Walang masamang magtanong. Sumunod, hindi marunong mag-budget. Learning how to manage and create a budget is one of the keys to financial freedom. So, dapat alam mo kung paano mag-budget. Sunod, kulang sa disiplina. Discipline and train your mind to save and you'll be amazed with the outcome. So, kailangan din may disiplina. So, again, saan ka ba dito? Ano yung humahadlang sa'yo at anong plano mo ngayon? Ngayon, pag-usapan naman natin yung paano lumutang sa pagkakautang. Una, tanggalin natin yung inggit. Kapag naiinggit tayo, kapag patuloy natin kino-compare yung sarili natin sa iba, may dalawang pangyayari ang nangyayari sa atin. Una, nagiging mayabang ka kasi ang tingin mo o feeling mo sa sarili mo, kaya mo o mas magaling ka sa iba. Kalawa, malulungkot ka dahil may mas magaling sa'yo, may mas maganda sa'yo, mas mayaman sa'yo. So, walang panalo. Sunod, self-pity. Pag nagsi-self-pity ka o naaawa sa sarili mo, nalulunod ka din sa utang, namumutla sa kaiisip kung saan kukuha ng pangbayad sa sangkatutak. Hindi ka na makakatulog at hindi ka pa makapagtrabaho ng mabuti dahil iniisip mo nga kung saan manggagaling yung pambayad mo sa utang. Kailangan ng taong magpapaalala sa atin, magpapalaya sa ating mga salitang may katotohanan. Sumunod, unwillingness to sacrifice. Tignan mo yung mga habits mo. Ano ba yung dapat nating i-sacrifice? Sumunod, pride or yabang. Kapag nauuna yung yabang mo at pride mo ang pinapairal mo, maniwala ka, pasok na pasok ka sa kategorya ng utang. Sumunod, laziness o katamaran. Matagal-tagal ka na rin nakatenga nang walang ginagawa. So come on, you've got to have something to do out of your comfort zone. Take some risk. So ang tanong ulit, saan ka dito? Ano ka dito? Alin dito yung nakahadlang upang umunlad ka sa buhay? Anong plano mo ngayon? So if you are ready, let me encourage you some secrets I have done for me to get over with debts also. Practices I applied in order for me to save money at the same time. Mauwi sa kabutihan lahat ng pinaghirapan ko kahit may nangyari on the past about my financial problem, of course. So number 1, magbago tayo ng mindset. Hindi gumagastos kapag walang pera. Hindi bibili ng gamit dahil may sale, ngunit bibili dahil talagang kailangan. Hindi papasok sa utang in any form. Kahit anong mangyari, di bale na. Hindi mag-e-enjoy ngayon, pero mag-e-enjoy later. Next, mag-isip ng long term. Magsinop tulad ng langgam. May madudukot sa oras ng kahirapan. Next, mag-aral para matuto. Learn from the mistakes of other people. Read a lot, attend seminars, and find a mentor. So, let me introduce to you money management. What is money management, Shinkitan? This is a do-it-yourself. Do-it-yourself na so, here is the accordion folder. Pakita ko sa inyo yan. So, meron tayong tinatawag na expenditure envelope. Meron tayong para sa savings envelope. Meron tayong para sa savings envelope. So, savings envelope.
savings envelope, meron tayong buying envelope, meron tayong investment envelope, and meron din tayong debt repayment plan, para tayo magbabayad ng ating mga utang. Meron din tayo ditong mga worksheets, financial obligations. Sa financial obligations, like this. And then, may worksheet din tayo ng everyday, tawag dito, Ching Positive Expenditure Envelope. Ito yung nilalaman ng mga araw-araw natin pinagkakagasusan. So, pwede rin po pala kayong mag-invest sa long-term IMG or International Marketing Group. Dahil may health insurance ka na, may libreng check-up ka pa yearly, you can see the benefits here, so you can check the link below. Meron ka pang money after 7 years, madodouble mo pa yung money mo, and you make it a passive income. Kahit hindi ka nag-work, nagdodouble yung income mo. So, ito yung mga nakuha ko noon nung binili ko to. Aside from this, ay meron siyang libreng mga aklat. Yung iba, na ipamigay ko na ipangregalo ko na. So, example ng aklat na meron ako dito as Diary of a Pulubi, may Ipon Diary, ito yung Chick Positive Money, Kit Manual, carry mo yan series, Always Ching Positive, Raising Up Money-Wise Kids, How I Made My First Million Through Direct Selling, Which God for God, Till Death Do Us Part. Eh, marami pa pong iba.